mga safety officers. Ito yung usual, yung mga ipapakita kong diagrams later, yun yung mga common na nilalagay sa mga PowerPoint presentation ng mga safety officer training, yung mga SO3, SO2. Ayan. Magbabayad ka ng 2,000, dito libre lang. So again, welcome, and later, magpaparaffle. Actually, hindi siya raffle. Question answer. Magbibigay ako ng questions, paunahan sa chat box. 5 questions yon. Alright? So, merge to ng 2 section, 3-2 at saka 3-1. Hindi ko na kayo minute face-to-face dahil maiksi lang yung topic. Very short lang siya. In fact, 11 slides lang. Ganun siya kaikli. Pero more on, kilala nyo naman ako, puro ko dada kesa sa basa. Kasi gano'n naman talaga dapat, di ba? So, our topic for today, let me share my screen first. Share screen. Okay. Okay, can you see my screen? Oh, yan, 11 slides lang yan. Actually, 9 lang yan. Okay, can you see my screen? Yes, bro. Okay. So, our topic for tonight is hazard identification and risk assessment. Oh, may aso pa dyan. Anyways, nabanggit ko sa inyo, dapat implementing rules and regulations ng RA 11058 ang itatopic ko, pero masyado siyang mahaba. Ito yung inuna ko, kasi mas crucial siya. Ito yung basics ng Bosch. Okay? So, bago tayo mag-start, recall muna. Definition. Hazard, and what is hazard? How do we find the hazard? So any source or situation that with the potential to cause harm, injury, or damage. Basically, kahit anong bagay na pwede kang masaktan. Ang pag-ibig po ba hazard? Nasa sa inyo yon if you will treat it as a hazard. Okay? So risk. Risk naman is that likelihood or the probability of that hazard to cause you harm. Oh, the risk, pag-ibig, risk. Anong risk pag umibig ka? Masasaktan ka. Anong risk kapag ikaw ay pumunta sa isang construction site na walang PPE? Pwede kang ma-injure. Something that is risk. Hazard naman is any situation or anything na pwedeng mag-cause ng harm sa inyo. Okay, ito naman yung commonly used sa Bosch, at saka ito yung medyo nag-interchange, nalilito yung iba. So, accident, may nangyari. May nangyari na. Nangyari na yung hindi natin gusto mangyari. Ano yon? Of course, injury, illness, or na-hurt ka na. Bali. Okay, sorry, hindi yan risk. Ano yan? Incident. Hindi ko na-copy. Wait lang, baguhin natin. Incident yan. Not risk. Let me change it. Incident. Okay. Incident. So, incident, ganun din, pero walang namatay, walang nasaktan. Kumbaga, near miss. An event that could lead to an accident. Parang something. Unplanned pa rin siya. Hindi mo inaasahan. Kumbaga, merong nahulog na scaffold, muntikan ka ng matamanan. Nandun ka nung bumagsak yung scaffold. So, yun yung definitions natin. So, proceed tayo sa ano ba tong HIRA na to? What is hazard identification and risk assessment? So, basically, it is identifying the hazard and assess the risk. So, this is a 5-step process. Depende kung sinong safety officer or kung sinong industry. Usually, 5 steps yan. Yung iba, 7 steps. Yung iba, 6 steps. Pero ina-narrow down ko lang into 5 basic steps or 5 steps ng HIRA or HIRA or ano ba. Basta yun, HIRA. So, first,
identify the potential hazards. Okay? So, first, by the way, para saan tong HIRA na to? It is a systematic process used in this following. Yung 5 na yan. So, ano bang gusto mangyari ng HIRA? Prevent accidents before they happen. Prevent na natin yung accident na yan, gagawin natin yung lahat para hindi yan mangyari. So, for example, may nahuhulugan ng scaffold or may nahuhulugan ng plies mula sa 10th floor na building. Ano yung gagawin natin para hindi mag-result sa isang aksidente? First step, identify the potential hazards. Ito yung pinaka-basic at saka bilang mga safety officers, bilang mga engineers, marunong kayong mag-identify ng hazards. Alam mo na nga masasaktan ka, sige pa rin ang sige. Alam mo na nga sasaktan ka, dun ka pa rin pupunta. Sorry sa mga natatamaan, pero ganun talaga. So maraming ways para ma-identify ang hazards. Ito yung ilan. So, pinaka-basic, workplace inspection. Nung time ko sa MIESCOR, lagi yan, every Monday, may inspection. Ang mga safety officer namin, sobrang strict na kahit sapatos mo, sisitahin ka. Every Monday, i-call out ka. O, yung department na to, meron kayong design engineer na naka-crocs. Yung dapat sa amin, naka-safety shoes pagpapasok or naka-rubber shoes, bawal ang tsinelas. So, pati pagtulog, safety officer, sinisita kami. May naalala ko sa office namin before, ano kasi, parang 100 or 50, 70 computers, so 70 staff yun na doon sa isang building. So, pag pupunta ang mga safety officer, mula sa dulo ng pinto, kasi pahaba yung office namin eh. So, pag bubukas ng isang kabilang pinto sa dulo, sisigaw yan, nandiyan na yung safety. So, pasa-pasa na yan. Pag sinabing nandiyan na yung safety, oras na para gisingin yung katabi mo kasi natutulog. Ganun sa amin eh, pwede matulog. So, sa mga safety officers, bawal matulog. Bawal yung, dapat sitahin yung mga employees na natutulog. Otherwise, bibigyan ka ng memo. Kasi why are you sleeping on the work? Job safety analysis conducted by safety officers, yung format ng analysis na to depende from company to company. Pero job safety, JSA, we just assess and analyze kung yung mga trabaho na ginagawa ng employees nyo ay safe or within the standards of DOLE. Ito, pinaka-basic din, accident and incident report. Accident report, for example, may namatay, you have to report or you have to record everything. Incident record or incident reports, merong insidenteng nangyari, muntik ng mahulugan ng pliers or muntik na mahulugan ng makapal na wire, we have to report it. Kasi, i-report din yan sa DOLE. Kaya kung mapapansin nyo sa mga construction site, may nakalagay doon, safe workplace, or meron parang green at nakasulat doon, ilang days yung wala ng accident. So parang proud sila na kapag ilang araw nang walang accident, ibig sabihin, maganda yung safety system nila. Okay. Workers' feedback. Crucial to kasi hindi lahat nakikita ng safety officer. Kailangan din na feedback mula sa ating mga employees, ano ba yung nangyayari. For instance, example ko na sa dati kong work, bawal magsigarilyo, especially pag nasa job site. Meron kaming sasakyan, yung company car namin, oras na mahulihan ka ng sigarilyo sa loob, at oras na mangamoy sigarilyo yan, yung driver subject to 2 days suspension, no pay. So one time, baguhan lang ako nun, so starting pa lang, yung superior ko, yung team leader ko, at saka yung supervisor ko, di ba? Senior ko at saka yung supervisor ko, nagsigarilyo sa loob ng sasakyan habang nasa Rizal kami, naggagawa kami ng inspection. Kaso nga lang, hindi ako pwede sa sigarilyo dahil meron akong allergic rhinitis. Dumating ako sa point na parang gusto ko bumili ng sigarilyo, itanim doon sa sasakyan at bahala na kung sino ang mapapanagot. Kasi nga bawal siya. Pero hindi yun yung tamang approach. Ang tamang approach ay dapat magbigay ka ng report bilang employees
bilang employee, kailangan nyo mag-report kung meron na kayong hindi nakikitang maganda. Kasi pag ang sakit ng mga Pilipino, ang sakit sa workplace, yung tinatawag natin nakasanayan na. Nakasanayan ng natutulog sa trabaho, nakasanayan ng mag-overtime kahit nagse-cellphone lang during overtime. So yun yung mahirap na kalabanin. At bilang mga future engineers at saka bilang mga future safety officers, ito yung dapat yung wakasan. Okay, next, safety audits. Safety audits, ito yung ginagawa namin to nung, ang ginawa ko to nung second year college ako sa mga iba't ibang simbahan. We inspect. We check if yung mga electrical system nila, yung electrical wirings, electrical junctions, yung buong system itself, if it is safe. Kasi ang kadalasang reklamo ng mga simbahan sa amin ay, Father or Brother, merong nagtitrip na breaker, merong overloaded, merong umusok na wire, may pumutok na wire. So tatawag lang ng engineer, tatawag lang ng safety officer kapag may problema na. So dapat, bago pa man tayo dumating sa ganong klaseng accident or incident, dapat nagko-conduct tayo ng safety audits, which is ina-identify natin yung bawat system. For example, yung panel board dito, safe pa ba? Safe pa ba yung mga convenience outlet na dinadaan-daanan ng mga tao? Kasi may mga convenience outlet na mounted sa lupa or mounted sa ground. Meron namang surface mounted sa wall. Madalas dumadaan ng tao. Magiging safe pa ba 'yon? Something like that. And lastly, observation of work processes. So, yun. This is self-explanatory. Okay. So second step is, determine who or what is at risk. Ito. Kasi dito sa HIRA, hindi lang person ang at risk. Pati, kanina naka-on ng mic, sorry. Pa-off na lang ako. Thank you. So, sino or ano yung at risk? Sa Bosch, kaya basic occupational safety and health. So it pertains to us, people. Pero sa HIRAP, pati machineries, pati equipment, pati object ay ina-assess natin. For example, meron kang isang generator set. Yung generator set costs about, let's say, 100,000 or 500,000. So, ikaw ba bilang isang safety officer or isang engineer, ilalagay mo yung generator mo sa labas ng building mo? Di exposed sa elements. So, that generator is at risk of being degraded or corroded from the environment. Or pwede rin na sabihin that the environment is at risk. So, pati yun ina-assess dito sa HIRA. Pero sa ating lectures, sa mga susunod na lessons, ang focus talaga natin is tayo. So first step, what's the first step? Recall natin, identify the hazard. And second, sino yung magiging at risk? Sino or ano yung mag-at risk? Okay. Third step is evaluate the level of risk or risk evaluation. So meron tinatawag na risk, yung risk score matrix. Meron niya iba't ibang shapes and sizes. So pinaka-common is yung 5x5. 5x5. Pero meron yan 3x3 or 2x2. So, ang risk score is simply the likelihood times the severity. So, levels yan. Subjective, ang mag-a-assess nito ay mga safety officer. So, ika-categorize natin yan into 5. So, likelihood dito sa y-axis, at saka yung severity dito sa y-axis. So, 1, of course, dito man sa likelihood o yung probability ng risk na yon. Rare ba yan? Unlikely ba? Unlikely ba? Moderate or almost certain? For example, meron isa dyang scaffold. At meron dyang, let's say, malaking motor. Nasa ibabaw ng scaffold which is roughly 5 meters.
At dito, maraming dumadaang mga tao. So, ano yung chance niya na may matatamaan siyang tao? Okay? Rarely ba? Unlikely ba? Or almost certain? Kasi kung araw-araw, kung maraming dumadaan dyan, kung nasan yung motor na yan, yung hazard, ito yung hazard natin, yung motor. So masasabi mo, almost certain may matatamaan dyan kasi laging may dumaan, laging merong traffic, foot traffic. Severity naman. Pag ang hazard na yan bumagsak dito, gaano kalala yung damage? Insignificant ba yan? Minor ba yan? Significant, major, or severe? Imaginin mo, may malaking motor at 5 meters elevation, bumagsak, may nabagsak ng tao. Major ba yan? Severe? Of course, masasabi kong severe. Dahil oras na mabagsakan ka ng isang napakalaking motor, 5 meters above, tumama sa'yo, patay ka. Siguro yung insignificant, mga small bruises, minor, may mga cuts, significant, fracture, major, siguro na comatose ka, ganun. Severe, ayan, certain death. Okay? So, yung mga numbers na nasa loob, it is just, ito, 5 times 1. 5 times 2, that's 10. So, yun yung tinatawag nating risk score. Let's say, on our scaffolding example, ano yung risk score dyan? Sa tingin nyo, maraming dumadaan sa area na yan. Ano yung likelihood? Anong score ang ibibigay mo sa likelihood? Is it 4? Is it 5? Well, it depends. So for me, kung laging madumadaan, let's say, crossing or marami talagang taong dumadaan, I'll put it into 5. Times, gaano kalala if yung hazard na yun or yung motor na yun bumagsak sa mga taong dumadaan? Of course, definitely, severe yan. So, ang risk score natin ay 25. So, 1 being the lowest and 25 being the highest. Yun yung risk score. So, pag nakita mo na risk score ng 25, nako, delikado to. So, anong gagawin natin? Gagawin natin ay, ito, sa mga safety officer dyan, mga SO1, SO2, ito yung laging yung nakikita. Meron ka ng risk score. Alam mo na yung motor na yon maraming mababagsakan at kung may mabagsakan man, mamamatay. Anong gagawin natin? Of course, we implement the safety controls. This is the hierarchy of control. Elimination is the highest, PPE is the lowest. So, most effective to, ito yung least effective. Ano ibig sabihin nun? Bakit elimination ang pinakamataas? Of course, we eliminate the risk, we eliminate the hazard, hindi walang risk. Di ba? Yung motor, for example, itong motor na to, ito yung hazard. In-identify natin, ito yung hazard na yan. Yung motor na nasa ibabaw. Oh. Yan yung motor na nasa ibabaw. Yan yung hazard mo. So, elimination, by step of elimination, if you physically remove that hazard, edi wala ng hazard. So, safe ka na. There are cases na elimination is not always the answer. It is not always the answer. Bakit? Paano kung yung motor na yan ay merong niraran na pulley system, or yung motor na yan ay crane na ginagamit ng mga tao or ginagamit nilang as a winch or hoist, mai-eliminate mo ba yan? Ginagamit nga. So, ang gagawin mo, next step tayo, substitution. Ano pa ba ang substitution na magagawa natin doon? Kailangan mo nga, hindi mo naman siya mapapalitan ng mano-mano. Hindi mo kasi mahirap siya. Excuse me lang ha. Okay, give me 1 sec. May tumatawag lang. Wait lang.
Hello, sorry, I'm back. Lalamove lang. Okay. Okay, where were we? Okay, dito na tayo. So, ito. Substitution. By the way, ay. Cough. Hello? Can you hear me? Narinig ba ako? Okay. Naka-off kasi yung mic ko dito sa isa. Malapit na tayo matapos. Malapit na tayo matulog. Sandali na lang to. May paraffle, may paano pa tayo, mga Q&A pa tayo. Okay? So, tapos na tayo sa substitution. So, doon nga sa ating analogy, yung motor na nasa ibabaw ng scaffold, ginagamit nga. Anong substitute doon? Wala. So, next step or next control, engineering control. So, ano yung engineering control? Di gagawin natin, isolate natin yung mga tao. Instead na padaanin natin sa area na yon, i-divert natin sila. Or, pwede rin tayo sa engineering control, pwede tayo maglagay ng mga nets. Merong mga ganun sa mga construction site, kung nakikita nyo sa mga high-rise building, parang may mga net na nakasalo. So, engineering control. Kasi una, hindi mo ma-eliminate yung fall hazard. Yung mga nahuhulog. Hindi mo talaga ma-eliminate yun. Anong substitute mo sa paghuhulog? Wala. So, ito yung third most important. Yung panggitna, which is engineering control. Maglalagay ka ng mga nets, maglalagay ka ng catching system, etc. So, yun. So, if ever na hindi pa rin siya mag-work or gusto mo pa rin i-push, meron pang kasunod, which is administrative controls. Changes to the way people work. So, for example, dito sa ating example, isa sa pwede mong gawin is i-make sure mo na yung mga tao mo ay marunong mag-fix nitong mga motor na to. For example, maglalagay sila ng strapping. So, parang part ng system, part ng work nila ay i-secure yung mga pwedeng mahulog. So, that could be another control. And lastly, ito yung sinasabi ko sa inyo last time, PPE. It is always the last line of defense, or it is the least effective way of being protected or being to control that risk. Bakit? For example, meron kang electrical inspection or nagagawa ka ng electrical wiring. Yung PPE, yung which is yung gloves natin at saka mga insulation, kapag nasira yung insulation mo, wala na. Pwede kang magkakaroon ng accident. So, PPE should be the last line of defense kasi, alam mo, parang kung hindi nag-work yung dalawa, kung hindi to nag-work yung administrative controls at hindi nag-work yung engineering controls, ito na lang yung huli magsasalba sa'yo. What if wala nang elimination, wala nang substitution, wala nang engineering control, pati administrative controls, wala. So, PPE na lang yung meron ka. What if mag-fail to? Patay ka. For example, sa ating mga electrical engineers na nagiging electrician na sometimes, let's say nag-aano ka, let's say meron kang mga hawak na maraming tao. Meron kang, let's say, tatlong electrician. So, yung tatlong electrician mo, hindi sila, yung tatlo doon, yung dalawa doon, na-orient mo na wag niyong pag-itatouch yung dalawang wire na yan. O kaya meron silang proper trainings, license sila. Tapos yung isang mong tao, nakuha mo lang sa kanto, sinabing marunong mag-electrical, pero tatanga-tanga pala. So, yung tatanga-tangang electrician na yon, ito na lang yung depensa niya. Nakaglove siya. Pero yung dalawang trade, meron silang administrative controls na part nito kasi
trained sila. Alam nila kung ano yung dapat alam nila kung ano yung dapat i-splice, alam nila yung dapat hindi ipag-touch na wire, alam nila yung gagawin, alam nila na bawal magkabit ng 100 ampere na breaker sa 3.5 na wire, alam nila yon. Pero yung isa, nakuha mo lang, nag-feeling niya, magaling siya, so nag-glove siya. Ibang electrician na kakilala ko, sa sobrang yabang, wala nang PPE. Sabi niya, kaya ko mag-tap ng live, plies lang ang gamit. O yung iba, medyo mayabang pa, 2 wire, daliri lang or kamay lang nila ang gagamitin nila pang twist ng mga splices, pang rat tail. So, with that, PPE, again, let me reiterate, it should be the last line of defense. And kumbaga, may mga certain occasions na PPE na lang talaga. Ano yung examples na yun? Pwede kong sabihin nuclear. Meron kang isang radioactive material, nag-i-emit ng gamma rays. Let's say, uranium-235. Nag-i-emit siya ng gamma rays. Elimination. Paano mo ma-eliminate yun? Ginagamit nga. The heck? Sorry about that. May biglang tumawag. Ano ba to? Okay. Shoot. Sorry. That's why I don't like online classes. Just kidding. Okay. So where was I? So for example, nuclear waste, meron kang nuclear reactor, meron kang uranium-235, may eliminate mo ba siya? Hindi. Kailangan mo yan eh. Substitute, ano masasubstitute mo sa uranium-235? Plutonium, radioactive din, so X. Engineering control, shielding, hindi rin kasi sobrang taas ng radiation niya. Administrative control, hindi rin kasi kahit nabigyan mo sila ng safety training, wala pa rin, that is still radiation. So last line of ito na lang talaga ang poprotekta sa PEE. So sa ganitong mga cases, meron tinatawag na lead shielding. So yun na lang talaga yung pang-protect mo sa ganitong klaseng sitwasyon. Oh. Okay. And lastly, ayan, tapos na tayo. Last is monitor, document, and review the assessment. Oo, na-identify natin yung hazards. Alam natin kung sino yung maapekto ng hazards. Alam din natin na mataas yung risk or ano yung risk level ng hazard na yon. Yung risk ng hazard na yun, which is gaano kataas yung probability na yung hazard na yun ay makakaapekto sa'yo. Alam na rin natin kung paano natin makakontrol, pero walang kwenta lahat ng yun kung hindi natin i-monitor or hindi natin i-document. Mahalaga sa mga companies na i-record lahat na nangyayari. For example, may accident sa amin, yung nakwento ko na sa inyo, or ewan ko kung nakwento ko na sa inyo, merong isang kasama ko sa trabaho, papasok pa lang siya sa work, naka-aksidente ng isang tao. So nakamotor siya, papasok pa lang ng work, may namatay. Namatay yung street sweeper kasi hindi niya nakita. So, part ba siya ng company liabilities o hindi? Of course, hindi. Kasi, hindi pa siya nakapag-time in sa amin. So, yung nangyaring accident na yun is labas sa company. Pero pwedeng gamitin yun ng company, pwedeng i-record yun ng company, especially ng safety officer, para ma-prevent in the future. Kasi again, dala-dala niya yung pangalan ng company. Lalo't Miescor pa naman or Meralco pa naman. O Meralco employee, nakapatay ng tao papunta sa work. So, kahit na hindi siya pasok doon sa ating company hours, kailangan pa rin siyang i-report, kailangan pa siyang put into record para we will learn from it. Mas malala kung naka-aksidente siya nung nakapag-time in na siya. Kasi meron kasi sa amin, sa sitwasyon kasi namin doon, nasa kabilang street yung time in and time out. Tapos yung workplace namin sa kabilang street, sa katawid.
kabilang side ng street, so tawid. So, kung nakapag-time in na ako at tatawid ako at busy road or busy street pa na yung dinadaanan namin at nabangga ako, liability ako ng company. Liable yung company. So, kung ano man yung nangyari sa akin, yung papa-hospital or ano, sagot ng company yon. So, sa mga ganong sitwasyon, dapat recorded kasi we want to have records tanggalin ng street. Of course, hindi mo matatanggalin ng street. Kung pwede lang. Pero I mean, ironically, but sobrang daming taong dumadaan doon, walang pedestrian. So sabi nga nila, kung naalala nyo, may kaibigan kayo nagsabi, sa pedestrian tayo tumawid para pag nabangga tayo may bayad. So in our case, kailangan kasi ng company ng records. May mga company kasi na tamad na ayaw mag-record. Kasi pag may record sila ng incident or accident, parang bagsak sila, parang may mga rating yan sa DOLE. So, bagsak sila. So, nakakalungkot lang kasi na may mga companies na purposely hindi nagre-record ng mga ganong incidents. Kasi nga, pinoprotektahan nila yung image. Mas mahalaga pa yung image kaysa sa safety ng worker. So, ano yung maging implications ito kung hindi mo i-document or hindi mo i-record? Parang history lang yan eh. Meron ng history ng cheating or meron ng history ng mga hindi magandang pangyayari, hindi mo pinuput into record, lagi mong kinakalimutan kasi mahal mo naman or mahal mo yung ginagawa mo, so bakit mo kakalimutan, 'di ba? So parang may mga ganong instances, nagloko na or na-aksidente ka na, pero paulit-ulit pa rin kasi walang nagpapaalala sa'yo. So ano pang better way para maalala mo isang bagay kundi isulat mo or ilagay mo sa isang Google Drive or sa isang system. So, paano ka magre-review? So, last step is to review. Paano mo i-review kung wala ka namang ni-record? So, mga risk assessment, you always have to document it. And in the future, i-re-evaluate nyo para yung incident or accident na yun ay hindi na mauulit. Kasi, nabanggit ko last time, sa pinakauna nating lecture, sa first lesson natin, life matters. Mas mahalaga ang buhay nyo kaysa sa kahit ano na yan. So, walang kwenta lahat ng mga ito kung mamamatay kayo sa site nang hindi nyo ginagawa yung ating mga itinuro or natutunan sa school. So, yun lang naman. Yun, sakto. 30 minutes. Do you have any questions? If none, ako ang mag-question. Ire-ready na ang GCash. Nire-ready na ang GCash ngayon. 70 ang attendees natin. Panigurado tulog tong mga to. Ay, hello, gising pa ba kayo dyan, mga kapatid? Sige, wala nang GCash ha. Wala na ha. Wala na? Going once, going twice, babay na? Present pa pala. Okay. Sige. Pag paraffol, gising. Kapag lecture, tulog. Okay. Tingnan natin. First question. So, pag kinall out ko yung pangalan, paunahan sa chat box. Tapos, kapag kinall ko yung name, send agad ng number. Okay, naka-ready na yung GCash. Okay. First question. Ano nga ba yung first question? First question. Teka nga lang. Para saan yung HIRA or HIRA? Hazard Identification and Risk Assessment. Para saan? Ano ba yung main goal or general intent nito? Nakalagay yun sa ating PowerPoint, naka-underline. Siyempre, di kayo nakikinig eh. To prevent accidents before they happen. Tama ba? Very good. Yes. Tama. To prevent accidents before they happen. Okay. 50 pesos sa GCash. Send number. Meron na kayong pang pansit canton. Okay. Hirap ng question, no? Okay, sir. 930. Okay. Screenshot mo na lang kapag na-send na. Okay, thank you.
Okay. Wait lang daw. Sige, sige. Okay, habang sinesend yung GCash number, yung GCash mo, next question. On a 5x5 risk, on a 5x5 matrix sa wag na pala, madali lang yun eh. Okay, what is the risk score formula? Go. Risk score formula. Okay, nauna si Alisa. Okay. Ay, teka lang. Yun nga eh, yun din eh, walang equal sign eh, kasi formula eh. So, ang kay Alisa kasi likelihood times severity. Di ba? Ang dapat ay risk score is equal to likelihood times severity. So, si Christian ang tama. Oh. So, ayun, sorry Alisa. Mas correct yung kay Christian eh, kasi formula eh. So, formula ang nire-request ko. So, bagay, alam nga naman ng formula, walang equal sign, di ba? Okay. Sige, Christian, ano yung number mo? Okay. 0921. Laptis. 0921. Ano to? 0921 72971. Meron ka na ang kalahating litro ng gasolina. Sorry, Alisa. Okay. Okay, next question. Tatlo na lang. Doon sa binigay kong identify potential hazard, give me one. Doon sa pinresent ko sa PowerPoint. Just one. Ay, wait lang. Si ano pala?